Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kabayan TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kabayan TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kabayan TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok ng SMNI ayun, sa pamamagitan po ni Rolex Suplico, Attorney Rolex Suplico, Credits. at saka si Attorney Tolentino, hinggil po dito sa paglapit po nila sa Court of Appeals na maganda rin pong talakayin natin. Ano po yung dahilan bakit po nila hinihiling ng TRO dito po o temporary restraining order dito po sa order ng NTC na sila ay suspendihin ng 14. Papasok-pasok lang po ng balita na ito, no? Yung SMNI po ay lumapit na po, no? Naglegal na po yung SMNI. Dito po sa tingin nila ay hindi makatarungan na pagsususpindi ng nalilito na nga ako sa dami ng sinuspindi nila. Yung pagsuspindi po nila sa mga programa ng SMNI at eto nga po, buong SMNI na mismo yung sinuspindi ng NTC. Ang pinapaliwanag po nila Attorney Tolentino at saka ni Rolex Suplico, ito po ay maliwanag na paglabag sa due process, no? Wala po silang wala po silang hindi po sila nabigyan man lang ng pagkakataon na sagutin, no? Yun po ang problema, yun po ang esensya ng batas, no? Kung may reklamo sa iyo, dapat mo itong sagutin. Bigyan ka ng pagkakataon para sagutin kung ano man yung inirereklamo. Tama yun, parang sa di ba? Kung may reklamo ka sa kapitbahay mo na maingay siya, dapat sagutin ng kapitbahay mo kung bakit siya nag-iingay. Siyempre, hindi pa pwede na bigla mo na lang siya gusto ipakulong sa barangay kung pinabarangay mo siya. Na ganito, ipapulis na yan kasi nag-iingay yan. Siyempre, kailangan din yung side, no? Kung ano yung dahilan niya, kung bakit. Kasi hindi lang pwede na ang pinapakinggan mo lang, kung ano yung sinasabi sa'yo, yung isang one-sided ka lang. Iba dapat pinapakinggan mo pa rin kung ano yung paliwanag nila tungkol doon. At nagsimula talaga to yung sa SMNI, naging matunog, is yung kay Ka-Eric tsaka kay Badoy. At eto, gumapang na ng gumapang hanggang sa naapektuhan na yung buong SMNI na sinasabi naman ng iba na hindi talaga yun yung main purpose nila kung bakit gusto nilang mawala ang SMNI, kundi dahil nandoon si FPRRD. Parang gusto nilang tanggalan ng boses ang mga Duterte o magsalita laban sa kanila. Yun ang mga comments na nakikita natin at sinasabi din ng mga nakakausap natin. Di ba? Ito pong ginawa ng NTC ay malabis pong paglabag, no? Paglabag po dito po sa due process. Wala pa pong nangyayaring pagsagot. Ang sabi nga po ni Attorney Tolentino, hindi nila alam. Hindi po nila alam kung ano yung reklamo laban sa SMNI. Hindi po nila alam kung ano yung sasagutin nilang reklamo. Usually po, 'di ba? Ganito po yung ginagawa ng isang sa korte, no? May nagreklamo sa iyo, bibigyan ka ng korte, eto may reklamo ka. Bibigyan ka ng korte ng pagkakataon para sumagot. Ang nangyari po sa NTC, binigyan po sila ng SMNI ng House of Representatives ng resolution na pinasususpindi yung SMNI, kagyat pong sinuspindi yung SMNI, no? Habang sila ay mag-iimbestiga pa lang. Wala nga pong malinaw kung ano po yung ang question doon, ano ba talaga yung nirereklamo para sa kanila, no? Hindi po nila alam. Ito po yung attorney. Hindi po nila alam kung ano po yung sasagutin nila. Mas lalo po sila nagtaka na yung sasagutin nga nila hindi pa nila alam. Suspendido agad. Ibig sabihin, nauna po yung parusa bago magkaroon ng akusasyon, nauna po yung parusa bago sila pasagutin. Miski siguro, Kaya tuloy yung lumalabas, parang nagkaka-personalan lang yung laban 'di ba?
Kasi kung talagang merong nilabagang SMNI, bakit ngayon lang yan? 'Di ba? Ngayon lang. Oh. Samantalang dati is wala naman talaga silang nakikita tungkol sa SMNI. Ang SMNI naman kasi talagang naglalabas talaga ng kung ano-anong balita, talagang kung sino-sino ang nababanatan dyan. Pero hindi nila inaaksyonan. NTC, hindi po alam kung ano po. Sabi nga rin ni Attorney Tolentino, hindi pwedeng diktahan ng Kongreso ng kanyang gagawin yung NTC. Kaya nga po resolution lang, urging lang dapat. Ang kinitwiran po ng NTC, kaya nila sinuspende dahil sa resolution na nagmula sa House of Representatives. Kaya po mga kapatid, no, hindi po tayo nagsisiraan dito, the singing Karen. Sumasagot po, eto po, balita po to, wala pa po tayo. Binabalita lang po natin yung naganap. Ito po ang sinabi ng abogado ng SMNI. Ibig nyo ba sabihin, pag nagsalita, binabalita ko pa po, hindi pa po ito batinira? Ang SMNI po, sinasabi po nila, bakit sila nagpunta ron sa Court of Appeals? Masyadong advance yung pag-iisip nyo. Tuwing magsasalita po yung SMNI, paninira sa inyo, ipinagtatanggol po nila kung bakit sila hindi dapat sinuspindi. No? Over yung reaction. Kulang po kayo. Mamaya po masasagot natin yan kung nariyan pa kayo mamaya. Okay? Okay, yan po ang binabalita natin na eto po, pumalag na po yung SMNI, hiniling po nila sa Court of Appeals na ipatigil po yung suspension ng NTC. Hindi ko po alam kung ano po ang, dahil hindi po tayo abogado, pero ako sa tingin ko, yung meron pong pagmamalabis sa kapangyarihan na ang NTC rito. No? Masyadong abuse of power. No? Mukhang hindi po pwede na nagpapasya po sila ayon lamang sa resolusyon. Dapat siguro Hirap, no? Nagpapasya ka ng hindi buo yung dahilan kung bakit gusto mong suspindihin yung isang programa, lalo na yung SMNI, na sinasabi nga ng ilan na ang SMNI na lang talaga ang inaasahan nila na nakakapagbigay ng buong balita. Yung mga balita na hindi binabalita sa mainstream media, na hindi nalalaman ng mga tao, is dyan binabalita sa SMNI. No? Kaya sinasabi nila na malaking kawalan yung SMNI channel na yan kapag nawala. No? Yung news dyan. justify nila kung bakit nila sinuspindi nang walang binibigay na pagkakataon na sumagot. Sabi nga ni Panelo, daig pa yung diktadurya. Yun lang. No? Yun lang Daig pa yung diktadurya kasi sa diktadurya may forma pang pasagutin eh. Ito po totally wala. Suspended agad ng ilang araw yung mga programa, suspended agad yung buong SMNI nang wala man lang sila, na hindi man lang sila binibigyan ng pagkakataon na malaman kung ano yung reklamo laban sa kanila. So napakatindi po nito. Daig pa po natin, daig pa yung diktador. Nawala na yung freedom eh. Freedom of expression, freedom of speech, o freedom ng kahit anong freedom is talagang parang nawawala. No? Unti-unti nang nakokontrol. 'Di ba? Sana naman wag naman ganun. 'Di ba, para hindi lumalabas to kasi malaking gulo 'yan kapag yan ay nagtuloy-tuloy pa. No, na lahat tanggalin, 'di ba? Yung mga Pilipino naman kasi hindi lang yan basta-basta mananahimik. Kapag alam na nilang mali yung nangyayari, ay talagang a-action talaga yan. At sino ba ang maapektuhan? Hindi basta-basta maapektuhan ng mga taong bayan dyan. Dahil kapag yan ay nagsama-sama, napakalaki niyan. Ang maapektuhan dyan is yung mga tao na nagsasamantala sa mga kapangyarihan nila. Paano kung matapos na yung mga term nila? Di taong bayan na may hawak kung ano ang magiging kapalaran nila sa susunod. Pwera na lang kung ipilit nila yung mga sarili nila na ayaw nilang umalis sa posisyon nila. Katulad nga dyan ng may mga isinusulong sila na ganito. Katulad yan, mga prime minister, di ba? Yung walang palitan. Sa tingin nyo ba, papayag ba yung mga taong bayan ng ganun-ganun na lang? Siyempre, hindi rin. Itong NTC. Kaya po sila lumapit dito sa Court of Appeals. Okay? Binalita lang po natin yan. Wala pa tayong reaction dyan dahil hindi pa po natin napag-aaralan.
Yan po ay kapapasok-pasok lang na balita. Nakakatawa po, no? Ang pinagmamalaki nila, dalawa lang halos, no? Una, ang pinagmamalaki nila, may pumasok na 4 trillion. Nung marami po nag-react, ay pledges lang naman pala yan, no? Pledges lang pala yung pinagmamalaki yung pumasok na investment dahil sa pagta-travel. Gusto ko sa nila pagmalaki na dahil sa kawalan po na maipagmamalaking proyekto ng kasalukuyang administrasyon, dahil ang tangi po nating nakita, wala po sa food security, nakita naman natin, nagtaasan po yung presyo, lalo na po ng bigas. Ay, Wala rin po grabe. sa ibang industriya na may papakita. Nasaan na kaya yung 20? Wala akong makitang 20. Talagang pag bumili ako ng bigas, 100 yung pera ko, 20 na lang nagigisokli. 1 kilo yun, ha? So gusto po nilang i-justify na yung pagta-travel po ng ating mahal na Pangulo, pinakamarami po, naitanong na nga po to sa sa isang sikat na TV show sa Amerika, yung Jeopardy. Naitanong na po yan, no? Sino ang presidente na tinaguri ang yung travel ng travel. Totoo po to. Baka akala nyo naglolokohan lang tayo, no? Sikat na po yung pagta-travel ni Pangulong Marcos. So, gusto nila i-justify kasi dinagdagan na naman nila Dinagdagan nila ng 58%, mahigit kalahati ang dinagdag nila sa budget ng pagta-travel. Para po ma-justify ang lahat ng yan, no? Si Pangulong ang kanila lang pong tanging maipagmamalaki yung may pumasok di umano na 4 trillion. Ngayon po, dahil nalantad po sa kanila lahat, na pledges lang naman pala yan. Yan po ay pangako pa lang yung 4 trillion. Ngayon po, lumabas na po ang katotohanan na around o kulang-kulang 300 billion lang po. Ang layo naman ng 4 trillion sa 300 billion pesos. Yung actual pong pumasok, 300 billion. Ayan po, wag po tayong maglokohan. So ano po yung performance na yan? Ayon po sa Bangko Sentral, itong pumasok na pera na ito, mas malaki pa po. No? Yung pumasok na pera, kung ikukumpara nyo, same year, same na mga taon, same na panahon, mas marami pa po yung pumapasok na pera sa Pangulo na hindi nag-travel, si Pangulong Duterte. Yan po ang katotohanan, no? Kung pagmamalaki nyo po na may pumasok na pera, no? At wala kayong kinukumparahan, talagang may papasok at papasok na pera. Kay Pinoy nga kahit maliit ang pumapasok, may pumapasok Alam niyo ibig sabihin, pero nakakaawa po kasi yan lang ang pwedeng may pagmalaki. Ngayon po, meron po silang pinagmamalaki. Ito po, may nagtanong sa akin ito kagabi o kahapon, no? Ito po, talakayin din po natin to. Meron po ba talaga? Tignan nyo Ang sinabi po rito, ito po ang bago nilang pinagmamalaki ngayong araw. Nabisto sila na pledges lang yung pinagmamalaki nila Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan yung SMNI talaga is pumapalag. Karapat dapat naman talaga na gawin nila yun. Kasi kailangan nilang malaman kung bakit. At mas maganda, maidepensa rin nila yung sarili nila na dapat pakinggan din nung mga taong gustong magpatanggal sa kanila. Pero parang tingin ko kasi nakaka-personalan. Hindi lang naman ako nagsasabi kahit yung iba. Di ba? Kasi nga nandiyan dyan si FPRRD. Nako. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.